Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong sasakyan na to, Kia Sedan. Ano bang Kia to? Tignan mga sa likod kung anong Kia. Ha? Rio, Kia Rio. Ito po ay pag-aari ni Colonel Alex B. Ang balita ko, ito ay ilang taon nang hindi umaandar. Nakatambak na lang. Kaya po yung gasolina niya, panis na po ang amoy. Kanina, nung i-check up po namin ito, hindi talaga nag-o-on yung check engine. Kasi kapag ka mga computerized na po yan, mga naka-ECU na, pag ignition on mo, dapat lalabas yung check engine icon, yung check engine light. Kapag hindi lumalabas yun, ibig sabihin, walang gana itong ECU niya, itong computer. No? So, kapag hindi gumagana yon, talagang hindi mo ito mapapaandar kahit anong gawin mo. Pero dahil nga sa naibalita sa akin ni Colonel Alex, itong unit niya ay matagal na hindi umaandar, i-chinek ko kagad itong timing belt kasi baka mamaya ito ay may problema. So, binuksan namin to, chinek ko yung timing belt, at dito naman kitang-kita, tingnan nyo po yung kalawang ng mga pulley na yan. Ano? So, ibig sabihin talagang matagal na hindi umiikot yung mga pulley na yan. At napakadelikado nito, kung sakaling itong timing belt ay malapit na palang maputol, start tayo ng start, no? Kinakrank natin yung makina, pag naputol yan, mas malaking trabaho. So, sabi ni Colonel Alex dito, ang gagawin, wiring, PMS, change oil, check for bushing, tie rod, check brakes, etc. Latero, painting. Pero, teka muna, sabi ko, wag muna natin gawin lahat yung isinulat ni Colonel dito. Dapat, ma-check muna natin yung makina. Baka mamaya, malaki ang problema sa makina nito. Ito nga, ang baho-baho ng gasolina na naamoy ko. Bakit ko naamoy? Ito, tignan nyo mga kapatid. Oh. Oh. Yung hose niya, putok na. Ayan, ako, tignan nyo. Oh. Itong baterya ni Colonel, bagong-bago, Amaron. Nakabukas yung fuse box dito kasi nga kanina hindi gumagana yung computer, walang check engine light. So ang ginawa ko lang naman doon, inunseat ko lang itong socket ng computer box, tapos ibinalik ko, gumana na. Ayun, naka-check engine light na. Kanina hindi gumagana yung check engine light niyan. Ako, maitim na rin, Yung langis niya, basahan. Oh. Okay, wag na. Gustong umandar, palitan mo rin tong yung hose. Yung fuel pump, ilabas mo na rin. Sa tindi ng mga umido na yan, makikita mo kung gaano katagal na stock itong kotse na to. Ayan na. Nako. Okay. Diyaran. Ayan na. Naku, grabe tignan nyo. Tignan nyo, sobrang kalawang. Pati yung loob ng tangke, Kailangan na ibabata. Tignan nyo, sobrang kalawang ng loob ng tangke. Nabulok, bubuksan natin yan. No? Ayun, Kapal ng kalawang. tindi ng kalawang, Yung filter nga kalawang hindi talaga under to. Tingnan nyo, yung kalawang dito. Kulay puti ito dapat Yan dapat yung kulay niya, So, sa malamang talaga, palit din to ng ng fuel pump. Buo na yan. Tapos dito. Okay, liya, labas na tayo. Bababa din ng ang tangke. No way na hindi natin ibabayan. Grabe. Ito, sobrang kalawang na nito, Dito papasok ang gasolina. Ito naman ay fuel regulator to. Ito yung pinaka-regulator niya. Pagka nag-stack up din yan. Yung goma, wala na. Wala na to. Ayan, mga kapatid, yung mga sasakyan nyo na hindi nyo ginagamit, ini-stack nyo. Tignan nyo yung floater niya, Sira na yung filter. Sobrang kalawang. Palit na to. Sa loob. Ayan. So, nakita na ni Colonel Alex yung kondisyon ng Kia Rio mo. So, medyo malaki-laking gastusan po ito, Colonel, Yung tangke, titignan natin kung kaya pa nating ma-save. Kasi talagang bubuksan po yun, yung tangke na yun, bibiyakin natin yan. Kasi kung hindi mo naman bubuksan, hindi natin matatanggal yung sobrang dami ng kalawang doon sa loob ng tangke. Kung matanggal man yan, baka bumalik din, pagdating ng panahon. Dahil siyempre, hindi mo naman pwedeng pinturahan yon dahil pag nalagyan mo ng gasolina, wala ding mangyayari doon sa pintura, matutunaw din yon. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, titignan natin kung may mabibili tayo na matino na surplus na tangke
ng Kia Rio or kung may makukuha pa tayo na brand new na tangke po nitong Kia Rio. Sa tagal na hindi ito ginamit, in-stock, tapos ulanin, arawin, no, moisture, yung loob ng tangke mismo kinalawang. Ganyan din ang sinasabi natin doon sa mga sasakyan na hindi nyo pinapaandar man lang na matagal na nasa garahe dahil nasa ibang bansa kayo o kaya iba na yung ginagamit yung mga sasakyan. Posible din po talaga nakakalawangin yung loob ng tangke. Dahil nga po doon sa moisture na gabi-gabi, magpapawis yan. Iba yung pawis na yun eh. Yun yung malamig na pawis dahil sa sobrang lamig ng tangke dahil metal yung tangke nito. So mag-aaya yan ng moisture. At kung hindi mo nga yan ginagamit at hindi man lang naiinitan yung sasakyan, nakatambak nga, yun nga po mangyayari, kakalawangin yung loob ng tangke. Pero bakit ba bigla na lang ipinagawa ito ni Kernel? Huhulaan ko na lang. Dahil nga po sa sobrang mahal ngayon ng gasolina at diesel, no? Pero mas mura yung gasolina. Kung ikukumpara mo sa diesel, mas gusto nila ngayon na gamitin itong mga lumang sasakyan na di gasolina. Kasi kung diesel ang gamit mo, 100 piso pa rin ang 1 litro. Pero sabi ng gobyerno, next week yata o itong linggo na to, ay bababa na naman ang diesel. Pero yung gasolina, tataas yata ng almost 50 centavos, 50 centavos. Pero mas mura pa rin si gasolina kung tutusin. Iba kasi yung konsumo ng mga maliliit na kotse sa konsumo ng malalaking SUV. Halimbawa, kahit sabihin mong 80 pesos ang diesel, 80 pesos ang gasolina, iba yung konsumo ng maliit na sedan doon sa mga 2.5 na diesel engine. Mas malakas pa rin umubos ng diesel yon. Kaya yung iba, mas ginagamit na nila yung mga maliliit na kotse katulad nitong Kia Rio na to kasi ito talaga mas matipid ito sa gasolina. Kaya kung meron kayong mga maliliit na kotse ngayon, baka gusto nyo ipaayos pa. Kaya lang, tandaan nyo mga kapatid, kapag ka ganito, na sobrang na-stock na yung inyong mga sasakyan, malaking gastusan na rin po ito. Si Colonel Alex po pala ay member ng Eagles. Ayan, Ako rin po ay Eagles din po, Colonel, kuya. Pero sabi nyo nga po, Colonel, mayroon tayong latero job dito, saka painting. Ito po, tignan nyo, matindi na po ito, yung mga kinalawang na yan, no? Ito, malamang butas na to sa kalawang, kaya ganyan na siya. Tapos dito rin, ayan. Kasi pag talagang napabayaan nyo ang inyong sasakyan na hindi talaga nabubungan man lang, no? Talagang magkakaganyan, magkakabutas-butas po yung body nito. At ito, dito rin, no? Ayan, marami-rami po palang gagawin dito. Magtatanggal tayo ng salamin dito. Para po, ma-body repair talaga yung inyong sasakyan. Kanina po ay tinest drive na namin itong Ford Ranger na wild truck po na ito. Ito po yung vlog ko kahapon. Ito yung nag-iwan ng 90,000 pesos na bayad niya doon sa overhaul ng transmission. Nilinis namin yung kanyang turbo boost sensor actuator. Sa test drive po namin kanina, so far okay naman. Kaya lang, ang nakita namin na problema nito, yung langis na lumalabas doon sa turbo. Kaya po nababasa yung actuator. So yun ngayon ang lumabas talaga na problema nitong Ford Ranger na wild truck po na ito. At so far, wala pa kaming napapansin na problema doon sa transmission. Kaya ngayon, bubuuin na muna namin lahat ng tinanggal dito, ibabalik na muna namin yon at ang focus natin dito ay yung langis na lumalabas doon sa turbo. Pero baka naman sa sobrang tagal na kasi yun, hindi na maintain itong unit na to, kaya natutuluan ng langis yung actuator na yon, yung turbo boost sensor. I-check muna natin lahat yan kapag naibalik na natin yung mga piyesang tinanggal namin dito. So doon po sa may-ari nito, reset tayo sa usapan, wala muna tayo doon sa transmission at tututukan muna natin yung langis na lumalabas doon sa turbo para hindi niya binabasa yung mga piyesa na nasa paligid ng turbo. Mga kapatid, tulad nga nung sabi ko sa inyo, sa pagmamahal ng diesel, no? Itong mga digasolinang sasakyan ngayon, ang binubuhay nila, ang gusto nilang gamitin. Pero itong Toyota Revo na to na BX200 ay 2.0 po ito. Ipinapabend yung molye. Ito yung molye niya. Ayan. Ipinapabend nila para umangat ulit ng kaunti. Ayan si Pyong. Kumusta Pyong ang pagbe-bending mo? Okay naman? Wala namang tama yung mga molye? Wala pa naman po. Okay naman siya? Okay naman po. Okay. So, ang nakita ko lang dito mga kapatid kanina, kasi nga, pagka Toyota, kadalasan, yung mga ganitong model ng Toyota,
ay talagang puro sluds na rin po yung kanilang makina dahil nga doon sa langis na ginagamit. So, chinek ko yung ano nito kanina, yung oil cap. Naku, ang dami na rin pong sluds, oh. Tingnan nyo mga kapatid, oh, puro sluds siya. At malamang, pati yung loob ng makina nito ay puro sluds na rin. So, sinabi ko naman doon sa may-ari na punong-puno na rin ng sluds ang inyong engine. Ayan, oh, tingnan nyo sa loob, oh. Tingnan nyo ba? Ayan, oh. Oo. So, mga kapatid, chine-check na po namin ito kasi sa maraming pagkakataon, mga na-experience namin kapag mga Toyota na luma, katulad nga nung nakaraan na Altis na in-overhaul namin, punong-puno rin ng sludge. Pati yung Camry na lumang modelo, punong-puno rin ng sludge. Pati yung mga Revo na dinadala dito, talagang puro sludge. Ako sa tingin ko, yung langis na ginagamit nung araw dito sa mga Toyota na to, na mga mineral engine oil, i-check nyo ang inyong mga engine, baka punong-puno na rin po ng sludge. Ito pa po mga kapatid, luma na naman. Talagang ipinapakiusap po ng mga may-ari. Nasa abroad po kasi ang may-ari nito. Iniwan sa akin to, kaya lang ngayon ko lang talaga nasimulan. Ito, pakita ko sa inyo mga kapatid. Grabe na rin po itong ano nito, yung makina nito. Yan, tignan nyo. O ngayon, ang talagang plano namin dito, ni Paring June, ay i-overhaul namin to. Para po ma-refresh lang. Kasi kung paandarin namin to, mapatakbo lang, mapaandar lang, hindi po magiging maayos yun. Maglalabasan din yung problema. Kaya tingnan nyo po, puro kalawang na po yan, oh, yung makina niya. Oh. Tapos maging dito sa pulley niya, tingnan nyo po, puro kalawang na yan. Kaya yung mga pyesa na yan, sa malamang, papalitan. Sa malamang, malaki ang gastos. Kaya kung naluluma na yung sasakyan, tapos gusto nyo pang ipaayos, maganda po kayo sa gastos talaga, sa budget. Kasi ang mga pyesa ng sasakyan, hindi po pwede dito, yung luma-luma na, ipare-repair pa, gagawan pa ng paraan. Bangga din po pala yung harapan yan, kaya itong inyong air condition condenser, ayan o, baluktot na baluktot po yung condenser. No? Kung mapapanood nyo po yung vlog ko, ito na po yung inyong sasakyan. Tapos yun nga kabuuan niya, ito yung Toyota Big Body, na carburetor type pa po ito. Hindi po ito yung naka-EFI. Kaya sir, na nandyan po sa ibang bansa, huwag po kayong magagalit sa akin kapag ipakita ko na po sa inyo yung mga bibilin po nating mga pyesa na ito. No? Toyota Big Body, big gastos po ang mangyayari po dito. Bilang panghuli, ito pong Isuzu Crosswind po na ito, 3 taon na pong nandito yan sa shop. Na-i-overhaul ko na po ngayon, general overhaul. Dahil nakuhanan na ito ng budget, kaso yung loob po nito, talagang kitang-kita. Yung katagalan, no? Na hindi siya naasikaso. Yan, tingnan nyo po, yung kanyang mga upuan, talagang dumumi na po ng todo. Ayan. At yan naman ay dumi lang. No? Aayusin pa rin po natin ito, mga kapatid, para kapag kinuha na ng may-ari, ay hindi na siya sumakit ng ulo sa dumi ng loob ng kanyang sasakyan. Ngayon, ang nag-overhaul po nito si Rudy. Oh, ayos ba? Oh, na-test drive na. Oo, maganda man ako. Naku, matutuwa na yung gagamit nito. Oh, ito na, nilagay mo na yung baterya. Pati radiator, pinalitan, ano? Ang aircon, malakas. Ala, okay, maganda pala. Yung turbo, hindi maingay? Sumisipol eh. Sumisipol? Ba, okay pala eh. So yun, mga kapatid, lumang sasakyan, bagong sasakyan, ginagawa namin dito sa Autorans. Kaya lang, pag lumang sasakyan, talagang humanda po kayo sa talagang gastos. Katulad nitong patrol na to. Palibasa, marami ring pera yung may-ari ng patrol na ito eh. Ano ba yun? Yung masarap na longganisa. Lukban. O, taga Lukban po ang may-ari nito. Nakalimutan ko na naman ang pangalan. May ipinapadagdag na naman siyang gagawin natin. O sige po, iseset po natin yan. Isusunod natin yung mga pinapagawa niyong pang-ilalim. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Ito pong mga pinakita ko sa inyo ngayon, mga lumang sasakyan, mga napabaya ang sasakyan, pag ipagawa nyo, talagang malaki po ang gastusan. At doon sa mga nagpapagawa ng lumang sasakyan, huwag po kayong magagalit sa shop kung medyo nagtatagal din po ang trabaho. Dahil nga po, mahirap ding maghanap ng mga pyesa ng mga sasakyang luma na. Wala na halos nabibili sa mga auto supply at ang hinahanapan na lamang natin ito ay yung mga kakilala natin ng mga supplier dyan sa Banawe at sa Blumentritt at sila rin mismo ang nag-uutos sa mga runner doon kung saan makakakuha ng mga piyesang kailangan natin.
Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.